Welcome to Rants TV. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Kalumpang in Marikina City. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. Ito po yung update natin today, September 13, 2025. At ito na po sa harapan natin ang ongoing construction. Last 2 weeks nandito po tayo nag-update at ito na po ang progress niya. Ang laki na po ng pinagbago. Ang laki po na talaga ng improvements, ang bilis po nilang magtrabaho. Sa mga hindi po nakakaalam, Japanese construction firms po ito. Joint venture ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Company. Isa po ito sa mga projects ng DPWH. Aware naman po tayo lahat sa matinding corruption ng DPWH. Kawawa po talaga yung mga kababayan natin na biktima ng mga ghost contractors at ghost projects. Talagang nalagay po sa peligro ang kanilang mga sarili. Aware naman po tayong lahat guys no, na ang tindi po talaga ng corruption sa DPWH. Hindi lang po milyones, bilyones, kundi trilyones. Kaya napakasakit po talaga yon sa ating mga mamamayan at lalo na sa mga kababayan natin na nakatira sa mga flood prone areas at hindi pa rin maibsan ang kanilang pangamba. At syempre biktima din po sila sa mga ghost contractors at mga ghost projects. Dito naman na side may mga sheet pile na po at nakabuhos na po ng concrete, kaya ang tibay po talaga niya. At yung sheet pile naman po na ginagamit nila nasa 18 meters at ibabaon po yan sa napakalalim. Nakita nyo naman po yung mga previous videos natin na napakahaba po ng sheet pile na ginagamit po nila. At meron pang I-beam. May napapanood din po tayo sa mga social media o sa TV yung gawa ng mga contractors na substandard na talagang binaong lang po yung pile sheet na hindi po binubuhusan ng concrete. Kaya ang tendency noon pagdating ng mga baha, mga bagyo, talagang magko-collapse po yun, masisira po agad yun. Kasi nga po ay substandard. Kahanga-hanga nga po ang ginawa ng Marikina City, Pasig City, at dito sa Quezon City din kasi Japanese construction firms po ang kinuha nila. Di bali na pong mahal, at least sigurado naman po sa quality na international standard. Talagang pulido pagkagawa at pangmatagalan. Alam naman po natin guys no, pag mga Japanese talaga ang gumawa, talagang subok na matibay at subok na matatag. Kilala po ang mga Japanese sa larangan ng infrastructures na talagang international standard po ang kanilang mga gawa. Kagandahan dito kasi hindi po talaga nila tinipid. Ang inuuna po nila dito sa Marikina, Pasig, and Quezon City ang kapakanan ng mga kababayan natin na mailigtas sa peligro tulad ng mga baha at bagyo. Siyempre, pag malakas ang bagyo o ulan, talagang aapaw pag wala po tayong sapat na flood control. May narinig lang po ako na 2031 pa daw po ito matatapos. But abangan na lang po natin kung totoo nga po yun. So medyo matagal-tagal pa nga po. At syempre naman flood control po ito, kaya matagal po talaga ito matatapos. At nakita nyo naman po ang pagkagawa nila. Base nga po sa mga comments sa aking mga previous videos, majority ng mga kababayan natin ay wala na po silang tiwala sa local contractors or mga Pinoy contractors. Mas prefer na po nila ang mga ibang lahi na gagawa ng ating infrastructure tulad ng mga tulay, building, or flood controls at iba pa. Kaya din nagustuhan ng mga kababayan natin na Japanese construction firms na po ang gagawa sa mga projects natin para iwas corruption talaga. Wala pong magiging corruption dito at lahat ng budget ay mapupunta po sa mga projects. Kaya mas gugustuhin na po nila na mga foreign contractors katulad ng Japanese and Korean contractors.
Yun nga, nakakalungkot lang din po isipin kasi may mga ibang local contractors naman po tayo na gumagawa po ng mabuti. Kaya nadadamay din po sila. So na-generalize na nga po. Funded po ito ng JICA o Japan International Cooperation Agency. Kahit Japanese construction firms po ang gumagawa dito, pero yung mga workers naman po ay mga Filipino. Sabi nga po nila dito, napaka-stricto daw po talaga mamahala ang Japanese. Talagang sinusunod po ang plano. Ayaw po nila yung mga substandard na gawa. From Marikina Bayan up to Manggahan Floodway in Pasig City, siguro nasa 4 to 5 kilometers po ang haba nito. At yung contractors nga po, yung Construction Company Limited at Shimizu Company. Mga Japanese contractors po yan sila. Kaya napakaganda po sana kung matatapos na po yung flood control projects dito. Kasi hindi lang po ito para sa baha, kundi para po sa pasyalan na rin po natin. Kung matatapos na po yung flood control projects dito, meron na po tayong dagdag na pasyalan at libreng-libre pa po. Magkakaroon din to ng esplanade, river parks, river walk, bike lanes at iba pa. Grabe, daming mga basura na kalutang guys. Oh. Sana man lang huwag tayo magtapon ng mga basura natin kung saan saan. Kasi magkukos din po yan ng baha. Lalo na kung magbabara yan sa ating mga estero, mga kanal at iba pa. So kung wala po tayong makitang mga basurahan, ilagay na lang po muna sa ating mga bulsa or bag. Itatapon na lang po natin kung may makita po tayong basurahan. Otherwise, iuwi na lang po natin sa ating mga bahay. Ang pinaka-source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Nandun po sa taas natin. Pababa po ng Montalban or Rodriguez, Rizal. Then dadaan ng San Mateo, Marikina City at sa Pasig City. Ang pinaka-ending po nito ay sa Manila Bay. Napakahaba po ng Marikina River, nasa 78 kilometers po. May mga nag-comments nga din sa ating previous video na nag-suggest po sila na hindi daw flood control ang solusyon nito, kundi pagdi-dredging. Laliman yung mga ilog natin kasi bumababaw po yung mga ilog natin due to soil erosion. Kasi nga po yung mga kabundukan daw natin ay kalbo na po, wala na po mga puno. Kaya mas mabuti daw magkaroon ng dredging para mas lumawak yung ilog natin at lumalim. In that way, hindi po talaga siya aapaw. Pero dito naman sa Marikina River, meron naman po silang dredging project. Yung nga lang, hindi pa po siya natatapos. Doon sa may Marikina Bayan, makikita po natin sa ating previous video na may nagdi-dredging. Yan naman po sa tapat natin ay Provident Village. Ang taas din po ng flood control nila. Nasa 20 feet din po ang taas po niyan. Katulad po doon sa Barangay Malanday and Barangay Tumana in Marikina City. Naka-slow po ang flood control dito o yung dike niya kasi pa-curve. So pag pa-curve talaga, matindi po ang current ng tubig baha. Kaya naka-slope po siya dito na side. Talagang ang kapal po ng dike, tagtad po ng mga bakal. Meron pang mga pipes. Diba nakikita naman po natin. Tagtad din po siya ng mga pipes.
Ang sheet pile dito ay 2 layer. Yung nakalubog sa tubig at dito naman sa pinaka foundation ng dike ay naka sheet pile at nakabuhos ng concrete. Tagtad pa rin po ng bakal, kaya ganun po siya katibay at pulido pagkagawa. Kaya hindi po ito basta-basta masisira o mag-collapse at aabot po talaga ito ng ilang years. Maganda nga dito kasi hindi nila tinipid ang budget. Di bali na mas mahal. At least sigurado naman po. Ang inuuna po talaga dito ay kapakanan ng ating sambayanan. Dito naman sa side natin, mayroong existing na flood control dito. Pero naka-reflap lang po siya. Ang ginawa po nila ay papatungan na lang po ng dike na napakakapal. So, doble tibay na po siya. Sa mga gustong mapanood ang iba ko pang updates sa flood control dito sa kahabaan ng Marikina River, nasa aking previous video lang po, katulad ng Barangay Tumana, Barangay Malanday, Marikina Bayan, Barangay Santolan at Barangay Manggahan in Pasig City. Makikita mo talaga dito na international standard ang gawa ng mga Japanese construction firms.
maganda rin talaga dito sa Japanese construction firms. Yung mga workers nila ay talagang suot ang mga safety gears. Sumusunod po talaga sila sa safety protocols.
Ayan po sa tapat natin ang Kalumpang Barangay Hall. Malapit na lang po siya sa ilog. Mababa po talaga dyan na side. Kaya umaapa po talaga dito. Maganda nga sana guys, no, lahat ng mga flood control projects sa buong Pilipinas ay matatapos na po para ligtas naman po ang ating mga kababayan na nakatira po sa mga flood prone areas. Diyan lang po sa bandang unahan ang Marikina Bayan, ang lapit na lang po dito. Kung matatapos na yung flood control dito at magkakaroon naman po ito ng river walk, bike lanes at iba pa, so perfect na po dito mag-jogging, mamasyal at kung ano pa. Hindi na po kailangang sumakay at malapad po dito ang river walk. Nasa 2 lanes din po ito equivalent. Kaya napakaluwag po. Isa pa kabilaan din po siya. Kaya napakaganda. Mataas din po ang dike dito, aabotin po ito sa 20 feet o mahigit pa. Dito nga po sa kinatatawian natin ay residential areas po dito. Ang dami po talaga nakatira. Yan naman po sa baba natin ay Marikina River Banks. Nandyan na rin po ang SM City Marikina. Yung sa tapat naman po natin ay Provident Village. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Barangay Kalumpang in Marikina City. As of today, September 30, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.